Pagkapasok nga ni Jowa sa trabaho ngayong tanghali ay ako naman ay naglista ng mga kulang dito sa tindahan. Kailangan ko nga maglista ko Marites para naman yung mabili ko lang ay yung mga kailangan lang dito. Kasi kung hindi nga po maglilista minsan ay nadodoble nga yung nabibili namin. Ganito nga po yung ginagawa ko para mabili nga po lahat ng kailangan dito. Bago nga po ako dito mag-asikaso sa tindahan ay naligo po muna ako. Ito nga po yung ginagawa ko para hindi po mabigat sa katawan pag kumilos. Kahit busy nga po tayo sa buhay at sa pag-aalaga ng ating pamilya at sa pagtulong para magkaroon ng ekstra na pera ay kailangan pa rin natin alagaan ang ating sarili. Habang ako nga po ay busy dito sa tindahan ay inutusan ko na nga yung dalawa kong anak na maligo na sila. Malapit na nga po talaga yung pasukan at ayan na naman, mahihirapan na naman tayo mag-manage ng ating mga oras. Busy na sa gawaing bahay, busy pa sa tindahan at syempre busy pa mag-asikaso sa estudyante. Pero feeling ko nga po ay ngayon hindi na po ako masyadong mahihirapan dahil malalaki na nga po sila. Lalo na nga po yung panganay ko. Kagising ko nga po ay may sinaing na pala kaya talaga hindi na ako nag-asikaso. Bumili na nga lang po kami ng lumpiang tugi na inulam namin. Kaya hindi na nga po talaga ako nahihirapan ngayon. Nagkakaroon na nga po talaga ako ng oras sa sarili ko. Kaya pinayagan ko na nga rin po yung panganay ko na mag-cellphone dahil nga po siya ang nagbantay ng tindahan habang ako ay tulog. Bago nga po umaalis yung papa nila ay binubuksan na itong tindahan. Sinasarhan nga lang po ng tarpaulin para pag gumising nga po yung panganay ko ay siya na ang nagbubukas. Pag 11 na nga po alam niya na kailangan niya na nga pong magsaing. Hindi ko na nga kailangang iutos sa kanya dahil alam niya na po iyon. Bago ko nga po sila payagan na gumamit ng cellphone ay kailangan muna nilang gumawa ng gawaing bahay. At ganun nga din po sa bunso, ginagawa ko rin po sa kanya iyon na bago siya mag-cellphone ay kailangan niya magwalis or magligpit muna ng kalat. Hindi ko po talaga sila binababad sa gadget. Kung sobra naman po yung pagse-cellphone niya ay pinapalaro ko nga muna sila doon sa labas. Dahil hindi nga po maganda talaga sa mata ng mga bata na mababad sa cellphone. Kahit nga po ako pag nasubrahan talaga ako gumamit ng cellphone ay minsan nanlalabo yung paningin ko. May limit din po talaga yung pagse-cellphone ko, kumarites. Kamusta naman po ang budget natin ngayon? Ang mahal na talaga ng bilihin. Marami nga pong nagre-reklamo na ang mahal na ng bigas. Pero kung bibili nga po ng Red Horse, aba mas mahal pa yun sa bigas pero hindi na mamahalan. Ang bigas ay 50 plus lang pero ang Red Horse ay nasa 100 plus. Pero kahit makadalawang bote ka sa pag-inom niyan, hindi ka magre-reklamo na ang mahal. Pero sa bigas nga po ay maraming nagre-reklamo. Wala naman nga po tayo magagawa dahil nga nagmamahalan na yung bigas. Buti pa nga ang bigas ay nagmamahal. Paano naman tayo, Charis? Panty na nga lang daw ang bumababa ngayon, kumarites. Magdasal na nga lang po tayo na malagpasan natin ang mga hinaharap nating problema ngayon. Lalo na nga po sa financial, ang mahalaga bigyan tayo ng mga malulusog na pangangatawan. Ayan nga po yung dalawa kong binata ay tapos na nga rin maligo. Salamat sa panonood mga kumarites. Follow for more. God bless us.